Dala ko sa paksa ko ng call to persevere. Tagalog po ay panawagan upang magpatuloy. Sabi mo sa katabi mo, tinatawag ka upang magpatuloy. So yung binasa po ni Sister Jeline ay Hebreo, sa book ng Hebreo, chapter 10, verse 19 to 27. Now, kung ating pong pag-aaralan, sabi po dyan, sila po ang kinakausap para mag-persevere, magpatuloy. So, makikita po niya, kaya nga po aklat po ng Hebreo, ang Hebreo po ay nitibong mga Hudyo. So, ito pong sulat na ito ay sinulat po para sa mga Hudyo na mananampalataya. Pag binasa mo sa chapter 1, mga nangalat sa lahat ng panig ng daigdig because of the persecution. So ito pong mga nangalat na mananampalataya, mga mananampalataya na po ito ng Panginoon Jesucristo. Meaning say, ito po yung mga disciples na. Sila po yung mga nag-undergo ng salvation. Sila po tumanggap na kay Jesus Christ. At sila po yung nangalat sa buong panig ng lahat ng daigdig, sa buong Asia hanggang sa panahon na yun, ng kanilang panahon. So yung author ng Hebreo ay napilitan pong sumulat para sa kanila. At sila po ay mag-persevere o magpatuloy sa kanilang lalagayan bilang disciple ng Panginoon. So ang Hebreo po, pag binasa natin ang Hebreo, ito yung mga mananampalatayang mabagal sa paglago. So yung mga Hebreo po, sila po yung mabagal sa paglago na ang lampasan po sila ng mga Gentiles o ng mga hindi nitibong Hudyo. Sila yung mga mananampalataya na sinabi ng apostol ng sumulat ng Hebreo na dapat sana kayo mga mangangaral na ngayon. Pero hindi pa nyo kaya. Kaya sinusulatan kayo, gatas ang dadalhin ko sa inyo, hindi pagkain. Sapagkat, totoo naman po talaga yun, na ang pagkain matigas para lang sa mga may sapat na gulang na. Pero yung mga bagay na hindi pa nila kaya mo yan, ay talagang para sa isang lamang yan. Kaya sabi nung sumulat, ang sabi nila, si Apostol Pablo daw pong sumulat, marahil tama po siguro, dahil yung estilo, yung pananalita, yung pagsulat, ay talagang nagpapatumbol po talaga kay Apostol Pablo. Kaya lang wala pong nakalagay sa Hebreo kung sinong sumulat ng Hebreo. Marami nagsabi mga scholar, maaaring si Bernabe, umaaring si Pablo, yung dalawa lang yung malapit po doon. Na makikita po ninyo, ang intention po ng sumulat ay para itong mga mabagal sa paglago, makausad. Makasabay po dito sa mga Gentiles na mabilis ang paglago. Sabagay, ito po yung sinasabi ng kasulatan, sabi ng Panginoon Jesucristo, na may mga nauunang nahuli at may mga nahuhuling mas mabilis pa. At yung mga hindi mas mabilis, hindi sila makupad sa pagsunod sa salita ng Diyos. In spite, hindi nila nakita ng mukha ng Panginoon Jesucristo. Sabi po dyan. So makikita po natin, ang calling ay to persevere. Pagdating sa verse 19 to 27, ang text talaga dyan, ang dinideliver talaga po ng sumulat ay magpatuloy. Now, tingnan po natin yung mga dahilan kung bakit dapat magpatuloy. So tingnan muna natin yung salitang persevere. Yung ibig sabihin po ng persevering ay to persist in a state or undertaking in spite of counter-influence or opposition or discouragement. Yun daw pong persisting, yun daw pong pagpipersevere, yung pagpapatuloy, ito daw po yung estado na sa kabila na may mga counter-influence o mayroong mga in spite ng, sabi, mayroong mga discouragement. Sabi natin sabay-sabay, discouragement. Sa kabila ng may mga opposition, sabi natin sa opposition, ito po yung mga, sabi natin, may mga persecution, kung tawagin. Nalala ko po talaga sa akin na meron po dyan na kay Sister Tess pong pamilya. Pero tumayo po yung nanay na hindi pumayag dahil po sila in Jerusalem. So yung mga yun, bago, kailangan nilang ganitong mensahe na sa kabila na may mga oposisyon, sila itatayo at magpapatuloy para sa Panginoon bilang alagad. So itong calling na to, yung panawagan na to sa atin ay panawagan na magpatuloy sa kabila ng may mga oposisyon, may mga kontra, in spite na mayroong mga nangyayari sa ating discouragement, alam niyo na yan, sa kabila ng tayo gusto natin magtuloy-tuloy, pero yung mga katabi natin, sila yung mga makikisuin at nadadamay tayo sa kanilang pagkatisod, pati tayo nadadamay. So dahil dyan, nagkakaroon tayo ng tinatawag na discouragement.
Yung mga inakala natin dati malalago, nakasalita na, tapos biglang titingwang, tatalikod, di ba apektado tayo? Amen. So, meron nangyayaring discouragement sa atin na parang tayo ng pinanghinaan. Ganito po ang statement ng buhay ng mga Hudyong mananampalataya na nangalat sa iba't ibang dako ng mundo nung isinulat po ito ng author. So, makikita po natin yung word ni Lord ngayong umaga. Simulan po natin sa verse 19. Unahin po natin yung verse 19. Yan po yung unang dahilan, sabi niya, bakit dapat tayo mag-persevere. The first one na dapat po tayo magpatuloy, ang sabi po dyan, dito po sa New Living Translation, ganito po ang pagkasabi. And so, dear brothers and sisters, we can boldly enter heaven's most holy place because of the blood of Jesus. So, ang unang dahilan kung bakit dapat tayo magpatuloy, mag-persevering kay Lord, ay dahil mayroong dugong natigis. Sabihin sabay-sabay, may dugo na natigis. Sabi niya, malaya na tayo makakapasok sa kabanal-banalang dako na kung saan hindi pwedeng pumasok ang mga tao doon. Remember, sa Old Testament, yung tabernacle of Moses, may dalawang silid po yun. Yung holy place at ang pinakadulong silid, yung most holy place, kabanal-banalang dako. Kabanal-banalang dako, ito po sa nakaraan niya. Doon sa unahan, entrance po yun. Doon naglilinis. Kung sa ngayon yun, doon sa paglilinis, yung po yung tinatawag na repentance o pagsisisi. Yung paglilinis, diyan po nakalagay yung pagsampalataya, kung sa ngayon, yung pagtanggap kay Jesus. Paglilinis po doon. Tapos, papasok sa banal na dako kung saan nandun po yung mga handog. Mga handog na tinapay. Tapos, mayroon pong, dito po sa banal na dako na lugar, yung po yan, araw-araw pumapasok po yung mga pare. Yung mga Levita, hanggang doon lang sa entrance para mag-assist sa mga pare. Pagkatapos maghugas ng pare, papasok sa banal na dako para maghandog. Araw-araw po nilang ginagawa yun. Yung kabanal-banalang dako, minsan lang pumasok doon ng pare. Isang beses, isang taon. Walang pwedeng pumasok doon kahit sino na hindi po halal ng Diyos. Ibig sabihin ng halal, hindi appointed. Hindi pinili. Pag may pumasok doon ng hindi appointed ni Lord, patay. Kaya nga po yung pinakapunong pare, napansin po niyo yung kabanal, kaya nga kabanal-banalang dako, most holy place. Sa aking devotion, kagabi, makikita po ninyo na ang kabanalan ng Diyos nakakapinsala ng tao. I still remember yung kaban ng Dipan, nung kinuha yun ng mga Pilisteo at ibinalik. Pagdating po ng lugar na yun sa nakabalik sa Israel, mayroon pong sumubok na mga Hudyo. Nasa 70 tao ang sumubok na sumilip doon. Patay po agad sila. Automatic patay po yung 70 tao na sumilip doon sa kaban ng Dipan na binalik ng mga Pilisteo. Yung tabernacle ni Lord. So, ang kabanalan ng Diyos nakakapinsala. So, makikita po natin dito, mayroon pong mga lugar na makikita. Pinakita ko po sa inyo yung pagsamba ng araw. At walang pwedeng pumasok doon. Then sabi ng word dito, sabi niya, dahil sa dugo ng Panginoon, hindi na dugo ng hayop, sabi niya, malaya na kayo makakapasok sa kabanal-banalang dako ng Diyos. Sa pamamagitan ng dugo na ating sinampalatayaan, tayo naging appointed ng Diyos para makapasok sa presensya ng Diyos. Amen po ba? Hindi na kailangan natin ng anumang gagawin. Ang pagsampalataya sa ginawa ng Panginoon, sa krus ng Kalbaryo, yung pagtigis ng dugo na tinanggap natin, yun po ang ating daan para tayo makapasok sa presensya ng Diyos. Kung tawagin po natin ang dugo ng Panginoon ay access. Say the word access. Natutuwa po ako sa Malacanang, mayroon pong prayer gathering. Ang nag-preach po yung senior pastor ng CCF, si Pastor Tansi. Yung senior pastor. At ang preaching po niya tungkol sa prayer. Maraming nakikinig. May pari, may orthodox, lahat na biro na ng rally na doon. Nakikinig po sa preaching ng ating pastor. Now, ang tinutukoy po niya, ang access
para makalapit sa hilingan sa Diyos ay prayer. Ang pagpasok sa presensya ng Diyos, ang access natin ay ang kanyang dugo. Para makapasok tayo sa langit, ang access natin ay ang dugo ng ating Panginoong Hesus. Walang iba. Kung kasama tayo sa tinubos ng Panginoon, tinanggap natin ang katubusan na ginawa ng Panginoon sa ating buhay, makakapasok tayo sa langit. So sabi sa verse 19, and so, sabi niya, mayroon na tayong boldly. So we can enter boldly sa heaven because of the blood of Jesus. Sabi natin sabay, because of the blood. Dahil sa dugo ng Panginoon, we can boldly enter in heaven. Sabi sa NIV version, we have confidence. Yan din sinasabi ng King James Version sa original text. We have confidence. Meron na tayong kapanatagan na makakapasok sa kabanan-banalang dako ng Diyos dahil sa dugo ng ating Panginoon. Kaya ngayon, hindi mo na kailangan ngayon ng pari. Naalala niyo po, nang tayo po ay nandun pa kayo sa inyong reliyon na katuli mo na lang kasi hindi na ako kasama doon. Joke lang. Pag mayroon kang kasalanan, saan ka pupunta? Pupunta ka doon sa maliit na room, sa tagiliran, na mayroon punting pintana na hindi mo gano'n naaninag yung pare, doon ka magpo-confess. At sasabihin mo, Father, mayroon po akong gawang kasalanan, nagnakaw po ko ng 10 baboy. Ang sabi ng pare, o sige, manalangin ka ng 7 ama namin at 10 Apolinong Maria. Yun ang prayer mo. Sabi nung nagnakaw, Father, gagawin ko na pong doble. Bakit? Bakit anak? Babalikan ko pa 10. Joke lang. Ibig sabihin po, para mapatawad ka, magpo-confess ka sa pare. Ganon din naman ang Old Testament. Para nakawalan ng kasalanan, pupunta ka sa pare, mayroon kang dalang handog na hayop. Para sa iyo, ipapatay ng pare iyon, ipapanalangin ng pare, ipapatay at ang dugo nun, iwibisig-bisig sa iyo, at iwibisig doon sa templo, sa 4 na sulok, para ikaw ay madeklarang, ikaw ay pinatawad sa iyo mga kasalanan. Baliktad naman ginawa ng Katoliko, no? Diba? Kasi meron silang confession. Pero sa Old Testament, dugo. So pag wala daw dugo, nandana, walang kapatawaran. Amen? So ngayon, dahil sa dugo ng Panginoon, sabi ko dito, binalikan po ng author sa mga Hebreo, binalikan po niya para ma-establish muli ang pananampalataya nila sa kaligtasan, para pagpasok sa langit, paliwanag sa kanila, ang access nila, ang dugo ng Panginoon. Na makita po ninyo, mayroon ng confidence, sabi ko dyan, malaya na makakapasok sa langit dahil sa dugo ng Panginoon. Dahil kung bakit ngayon, pag ikay mananalangin, pwede kang pumasok sa presence ni Lord ngayon. Direktahan na ang prayer. Hindi ka na kailangan duman pa sa pari. Kaya nga, may iwasan na ngayon yung tinatawag na prayer request. Kasi ikaw mismo, mayroon ka ng confidence, we can boldly enter, meron ka ng, bold na nga, malaya ka na makakapasok, walang hadlang dahil sa dugo ng Panginoong Hesus. Ngayon, kung nauunawa mo ang dugo ng Panginoon sa iyong buhay, pwede kang lumapit sa Panginoon anytime because of the blood of Jesus Christ. Amen. Sa Malacanang, pagpapasok ka sa Malacanang, kailangan mayroon kang access. Protocol po yun sa palasyo. Kailangan mayroon kang access. Ano ibig sabihin nun? Mayroon kang appointment doon. Pagpasok mo sa langit, mayroon kang appointment. At ang appointment mo ay nasa dugo ng ating Panginoon. Inabihin mo naman po tayo mga kapatid. So dahil kung bakit ang sabi po ng author ay mag-persevere, magkaroon ng persevering ang mga nanghihina, yung mga napipersecute, yung mga na-object ng iba, yung mga tinutuya ng iba, dahil sa Panginoong Hesus, ang sabi niya, dahil sa dugo ng Panginoon, magpatuloy tayo sa Panginoon. Then, pangalawang, pagsulat po kayo ng inyong learnings, napansin po nyo, restore po yung main mensahe tungkol sa dugo. Makinig kayo ito po yung mga nitibong Hudyo na pinalalakas ng sumulat. Pangalawa pong dahilan kung bakit dapat mag-persevere, dahil meron pong namatay. And sabi nga, in by His death, Jesus opened a new life-giving way to the garden into the most holy place. Sa Tagalog, dahil sa katawan ng Panginoon, yun daw po yung pinaka-kurtina. Bakit nabanggit ang kurtina? Sa templo po kasi tinayo ng Diyos, kung naaalala po ninyo, sabi po sa kasulatan, kung binasa nyo Matthew, Marcos, Lucas, at Juan, nung si Kristo'y mamatay,
At nalabutan ng hininga, ang sabi, na nasira yung pinakatabing ng templo na hati. Mula doon sa pintuan hanggang sa dulo, yung buong, yung ganyan, mula doon sa pintuan, sa gate, tapos yan, nabiyak yan sa gitna, pati yung portiko, yung pulpito, hati. Tapos nabiyak po yung kortina sa likod, naglakos po ang pader. Ibig sabihin, wala nang tabing, nahati na. Kaya, ang sabi po dito, dahil sa kamatayan ng Panginoon, nagbukas si Lord ng bagong buhay. At ang sabi po dito, buhay na sabi dito. Anong klaseng buhay? Ang sabi po dito, a new life giving. A new and life giving. Sabi life giving. Sabi po dito, yung buhay na, ang sabi po dito sa NIV version, ang sabi po niya, verse 20, ang sabi po niya, therefore, brothers and sisters, since we have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus, by the new and living way open for us through the curtain that is His body. So, ang katawan, ang kurtinang tinutukoy, yung katawan ng Panginoon. Na, sabi niya, makakapasok na tayo. Binuksan, ano sabi? Meron na tayong bagong buhay. Sabi na tayo, bagong buhay. Yan dahil kung bakit sabi po ni Pablo, Apostle Pablo, sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17, if anyone is in Christ, is a new, ang isinumang nagipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. At ang luma ay wala na at bago na. Sa mga hindi pa nararanasan ng muling kapanganakan, ang talatang yan ay iba. May sariling salin na si Bishop Paliano sa kanyang mga joke. Sabi niya, ang isang sino man na kay Kristo ay isa ng bagong nilang. Ang sabi niya, at ang luma ay nanatili at ang bago hindi pa dumarating sa mga hindi pa sumasampalataya. Pero yung mga sumampalataya na, ang sabi ko dito, mayroong bagong buhay. A life giving, ang sabi po dito. Yan dahil kung bakit dapat tayo magpatuloy kay Lord, dahil meron tayong bagong buhay. Sabi natin bagong buhay. Kaya imposible hindi magbago ang nasa Panginoon. Basahin niyo ang Biblia, lahat na naka-encounter kay Lord, lahat ng tumanggap kay Lord, nagbago ang kanilang buhay. Yung babae na nangalon niya, yung pandak na taong negosyante, si Zaccheo, lahat, si Mateo, lahat na nakakilala sa Panginoon, lahat ay nagbago. Walang taong nakakilala kay Lord na hindi nag-change sa kanilang life. So, nag-change yung kanilang mind, yung kanilang heart, yung kanilang life. Kasi meron siyang, sabi niya, new life giving. A living way. Meron siyang bagong pamamaraan ng buhay. Sabihin na sabay-sabay, bagong pamamaraan sa buhay. Bagong pamamaraan. So, dating haling sa mga bisyo, kaya hindi haling sa bisyo. Yung dating, ang buhay taliwas sa sinasabi ng salita ng Diyos, ngayon, nabubuhay sa salita ng Diyos. Gusto ko pong i-share sa inyo yung aking devotion kanina. Ang devotion ko po kanina ay maganda eh. Gusto ko lang po i-share. Sa 1 Peter chapter 2, verse 24, si Kristo ang umako sa mga kasalanan natin nang ipako siya sa krus para iwanan na natin ang buhay ng makasalanan at mamuhay ng matuwid. Dahil sa mga sugat niya ay gumaling tayo. Ang aking pong i-place, ang aking pong short observation is this. Ang pansampalataya sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, ang daan upang makaiwas sa buhay makasalanan at para gumaling sa mga sakit at karamdaman. Now, pag binalikan po natin pinag-usapan sa verse 20, meron pong a new life giving. Meron tayong living way. Meron tayong bagong pamamaraan sa ating pamumuhay. Kaya nga po, makakapagpatuloy tayo sa Panginoon dahil may bago tayong buhay. Isang dahilan kung bakit dapat tayo magpatuloy dahil binigyan tayo ni Lord ng bagong buhay. Next, verse 21. Meron tayong high priest. And since we have a great high priest, sabi niya, who rules over God's house. So meron tayong punong pari, high priest. Di ba yung high priest, minsan ang pumapasok sa pinakabanal-banal na dako? So ngayon, si Kristo po ang ating punong pari, nandun sa langit, nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos, at nanatiling nagmimediate para sa ating kalagayan. At siya po ay nagbabadyang malapit ng bumalik upang kunin ang mga lahat ng sumumpalataya sa Kanya at sa salubong sa lapaa, sabi po ng Tesalonica.
At bubuhayin mo na yung mga namatay na nasa Kanya. At pagkatapos, isasama yung mga buhay pa na sumampalataya upang sumalubong sa Kanyang presensya. Kasama po ng Kanyang mga laksa-laksang mga anghel. Now mga kapatid, mayroon tayong punong pari na nandoon na. Patapos siyang gawin ang kaligtasan, matapos siyang malibing, mapako sa krus, malibing, at muling mabuhay, natapos niya na. At siya po ay nagsiserve ngayon sa langit as high priest ng lahat ng mga kay Kristo. So meron tayong high priest. Meron tayong pari na nagsiserve sa heaven. Dahil sa kanyang dugo na ating sinampalatayaan, kasama tayo sa kanyang ipinaglilingkod ngayon sa langit bilang mediator, tagapamagitan ng kaligtasan ng lahat ng tumanggap sa kanya para pumasok sa langit. So meron tayong high priest, kaya meron dapat tayong confidence. Hindi mailangan ang kaligtasan natin ay tiyak, hindi pa kasakali. Nandun na siya at siya po'y muling babalik, hindi para tagapagligtas, kundi upang maging hukom. Ano sabi ng Bible? Dito rin sa Hebreo, babalik si Kristo hindi para maghandog pa na para sa kaligtasan, para maging pari. Ano na ang gagawin niya? Upang maging hukom po siya. Hukuman na ang mga tao. Okay. Now, verse 22. Isa pang dahilan kung bakit tayo magpatuloy sa Panginoon. Ang sabi po dito sa verse 22, let us go right in the presence of God with sincere heart. So dito po sa verse 22, ano na po siya? Nagtuturo na po siya kung paano tayo lalapit sa Diyos. Magkaroon na po tayo ng sincere hearts, fully trusting Him. Sabi niya, for our great conscience have been sprinkled with the Christ's blood, nakita nyo, to make us clean. And our bodies have been washed with pure water. So dito, makikita natin, lalapit tayo sa Diyos nang mayroong, ano ba sa Tagalog ang sincere? Ginawa mo lang na Spanish. Ano po bang ibig sabihin ng sincere? Yun, tapat. Sabihin mo nga sa katabi mo, yung mga honest, tapat. Pag sinabi natin sincere, nung ako'y naliligaw noon, sabi sa akin ng tao, hindi ka kasi sincere. Hindi mo pinapakitang sincere ka sa kanila. Ay, hindi ko naman naiintindihan yung salitang sincere. Yung ipakita mo ano ka, yung tapat ka, ipakita mo talaga sa kanya, mahal mo siya. Everything. Kahit yung bituin sa langit, susungkitin. Di ba? Pakita mo lang sa kanya, everything, except sincere. So dito, lumapit tayo sa Diyos na mayroong sincere hearts. Totoong tapat na pagtitiwala sa Kanya na may malinis na konsensya. Sabi dito, sapagkat tayo malinis na. Sabi nga dito, sprinkling the blood of Christ. Kung winisikan na tayo ng dugo ng Panginoon at nalinis na ang ating katawan ng tubig na tinutukoy. At alam ba kung ano bang tubig dito tinutukoy? Ang salita ng Diyos. So sabi niya, lumapit tayo sa Diyos. Let us go right into the presence of God. Kailangan daw po ang paglapit natin sa presence ng Diyos ay tama. So kailangan mayroong clear conscience, may malinis na konsensya. Alam po ba ninyo ang konsensya? Kung ano ang konsensya? Ha? Hindi nyo alam? Meron ka bang konsensya? Yung po ba pag nakagawa ka ng mali, meron nanunumpat sa iyo. Mali yata yung ginawa mo. Ang tawag yan sa budhi, yan. Tinagalog mo budhi, konsensya, para Espanyol. Then, ano sa English po yung ano? Ano sa English yung, kung nakagawa ka ng hindi tama, hindi mo tanggap, anong mayroon? Halimbawa yung iba, ayaw nilang kumain ng dinuguan. Bakit? Hindi na kinakumbik. Kasi mayroon daw siyang conviction sa dugo. So, pag may conviction, hindi mo siya pinipilitin. Kasi gusto niya maging malinis ang konsensya niya. Amen po ba?
So yung kumakain ng dinugo, sa iyo yan. Kasi sabi naman ng Bible, lahat naman ang nilinis ng dugo. Pero kung ikaw yung kinukonsensya, huwag mong gagawin. Para maging malinis ang iyong konsensya. Kung iba gusto nila kumain, hayaan nyo sila, hindi sila kinukonsensya. Ibig sabihin, matatak ang kanilang kalooban sa gano'n. Pero kung ikaw ay sinusumbatan, kinukonvict ka ng yung konsensya, doon dahil sabi niya, ang mga tao hindi sumusunod sa kanilang konsensya, ay nagkakasala, sabi mo ng Romans. Ang nakakaalam ng tama, ngunit hindi ginagawa, sabi, nagkakasala. Pahangin ang konsensya yun. So dapat daw kayo lumapit sa Diyos na mayroong malinis na huli, yung malinis na konsensya. Kaya pag sinusumbagan tayo, bakit mo gagawin? Nandiyan po ba kayo? So, isa sa dahilan kung bakit makakalapit tayo, binigyan tayo doon ng konsensya. Hindi tayo ginawa robot lang. So, lapit tayo sa Diyos. Dahil sa dugo ng Panginoon, ang sabi niya dyan, makakalapit tayo sa Diyos. So, yung dalawang ito, sa verse ko dito, yung verse 19, 20 to 21, ito pinagpapatungkol sa dahilan kung bakit dapat tayong magpatuloy. Sabi ng sabay-sabay, dapat magpatuloy. Yung verse 23, yung verse 22, nagtuturo na sa pagpapatuloy natin, nagtuturo na tayo lumapit sa Diyos. Sa verse 23, makikita na natin ito. Padihin ang sinasabi ng author. Sabi niya, let us hold tightly without wavering to the hope we affirm, for God can be trusted to keep His promise. Ano ibig sabihin niya? Sabi niya, paghawakan natin ito nang walang, hindi nang wavering. Sabihin, pag nasa hospital kayo, at merong sakit ang pamilya mo, at ilalabas mo, at ayaw palabasin ng doktor, anong ginagawa ng doktor? Pipirma ka na? Ha? Yes. So, lumapit daw tayo sa Diyos nang wala nang wavering. Sabi niya, let us hold tightly without wavering. Sabi niya, panghawakan na nito ng buong pananampalataya, ng buong tiwala, ng buong katapatan, ang sabi niya. Sapagkat ang sabi, ang nangako ay, ano sabi? Sa Diyos Tagalog, ang nangako ay tapat ang Diyos na nangako. So, kailangan daw po matibay ang ating panghahawak. So, napinsin niyo po yung turo ng author ng Hebreo sa mga Hebreo nitibo na mananampalataya during that time na nangalat sa mga hindi. Panghawakan niyo ito. Sapagkat ang nangako ay tapat. Hindi sa pagbabago. Ang Diyos noon at ngayon pareho. Dahil ang sabi po ng Biblia, sabi ng Panginoon, ako ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang katapusan. Napansin mo ba ninyo? So, si Jesus noon, si Jesus din ngayon. God never changed. So, siya pang nangako, hindi na mapako. Tapat siyang nangako. So, ang sabi niya dito, hold. Let us hold tightly. Ibig sabihin, pag sinabing tightly, mahigpit ang ating paghawak sa pangako ng Diyos. Sabihin ka sabay mahigpit. Pag sinabing hawak, kamay mo yan. Nanghahawak ka ng mahigpit. Yung hindi ka bibitaw. So binigyan tayo ng opportunity kumapit sa Kanya sa pananampalatayang ito. Dahil ang Diyos ay tapat, nangako. Yan ang pangalawa. Tapos ang pangatlo ay yung nasa verse 24. Sabi sa 24, let us think the ways to motivate one another to act of love in good works. So dito, ano sabi? Sikapin natin, ma-motivate, mapukaw ang damdamin ng bawat isa sa pagpapatuloy sa Panginoon. Sino gagawa nito? Tayo inuutusan na sabi niya, let us think the way. Mag-isip daw tayo ng paraan kung paano natin i-motivate ang bawat isa sa atin na tayong lahat ay pagpatuloy sa pag-ibig sa Diyos at sa isa't isa at gumawa ng mabuti. Ano ba ang sabi ng salita ng Diyos? Pag gumawa tayo ng mabuti at sumunod tayo sa Diyos,
Ang sabi dito, hindi ka kalimutan ng Panginoon. Now, sino mag-iisip? Sila, tinuturuan sila, mag-isip sila ng paraan. Ang ginamit, salita po dito sa New Living Translation ay motivation. Sino word motivation? Motivation. Ang sabi sa Bible, yung tayo ay motivated na gumawa ng paraan na mapukaw ang damdamin ng isa't isa. Sabihin mapukaw ang damdamin. Ibig sabihin, yung parang, nabanggit ko na nakaraan yan, yung maribolosonize natin ang puso ng tao sa pagpapatuloy sa Panginoon. Ibig sabihin, kumbaga sa motor, pag pinaandar mo, hindi pa siya tumatakbo. Yan. Binibirit-birit ba? Yun ang tinatawag na pinupukaw. Minumotivate ba? Nakakita na kayo ganyan, yung bago siya magpatakbo, minumotivate niya muna ang motor niya. O yung sasakyan niya, re-revolutionize. Baka pinaandar. Sabihin mo sa katabi mo, matuto kang magpaandar sa buhay ng iba. Ibig sabihin, i-revolutionize yung heart nila. Yung mga puso nilang discouraged. Yung mga puso nilang nag-aalinlangan. Yung buhay nilang medyo tagilid sa paglilingkod. Sino magre-revolutionize? Tayo yun. So sabi dito, let us take the way na bawat isa atin mag-motivate. Sino word motivate? Yung word na motivate, ang dami palang meaning. Revolution. Ma-revolutionize. Kung ang motor mo Honda, paandarin mo muna. Ganun ba? Huwag kayo susunod. Suzuki. Diba? Ganun. Eh kung mamahal, Harley. Diba? I-revolutionize mo natin ang bawat isa atin. Pag bawat isa sa atin bilang alagaan ay marunong na mag-motivate sa bawat isa, paano magpatuloy kay Lord? May paliwanag natin ang mga dahilan. Abay, yung sinyalis na ganito kanina sa picture, mamaya mag-picture ulit. Pwede po tayo mag-sign ng ganito, number 1. Ang ibig sabihin po niya sa akin, target po natin ngayon, mula ngayong January, hanggang matapos po ang December, makapag-produce tayo ng 100 disciples. Do you agree? Kasi pag na-disciple ko na kayo, nadaan ko kayo sa proseso, kaya nyo mag-disciple, kaya nyo mag-motivate ng bago. Kaya nyo mag-motivate ng datihan na mapabalik sila sa Panginoon. Sisimulan nyo sila sa devotion. Sana hindi lagi na nakaginip sa akin. Ayun! O, kaya nung sinabi niya, Pastor, lagi ka na panaginipan. Then, hanapin mo ng pangalan mo sa messenger at magdala na kita ng devotion araw-araw. Because I believe na pwede siyang ma-disciple magpatuloy sa Lord. Amen po ba? Isimulan mo sa devotion. Hanggang sa maturuan mo na siya how to do devotion. Pag marunong na magbasa ng Bible niya, makikita niyo, mag-start ang changes sa buhay niya. Kasi siya mismo nakita niya sa Bible. Amen? Nabasa niya mismo. So, ang pagbabago sa kanyang buhay, mag-unti-unti. Kasi bakit? Meron na siyang way of life. Meron na siyang life way. Meron na siyang tinatawag na new life giving. Kasi nagbabasa na siya ng salita na, sumidibusyo na. So, makikita po natin dito, ang sabi dito, let us motivate one another. Sino word motivate? Sabi mo sa katabi mo, mag-motivate ka. Mag-motivate ka. Diba? Motivation, napakahalaga. Itong sinasabi ko ngayon, motivation pa itong preaching ngayon. So next, ano ba pong isa? 25. Pagkatapos po niyang sinabing mag-motivate tayo, ang kasunod po ay and let us not neglect our meeting together. So ang sinasabi po dito, yung huwag natin kaligtaan lagi ang pagdalo sa pagtitipon. Isa yun sa sinadjust na motor na isa sa mga dahilan kung bakit kayo makakapagpatuloy. Huwag kayong liliban sa pagdalo sa gawain. Nakasulat pa hindi? Nakasulat. Ang sabi nga, let us not neglect our meeting together. Huwag daw. Nalala ko si Pastor Hermie.
nung mag-preach dito dati. Sabi niya, ang lapit-lapit ng bahay, hindi makadalo. Gusto pumasok sa langit. Sa simbahan na ayaw pumasok. Papasok kaya? Nalala niya yung preaching niya noong mga panahon na yun. Mga kapatid na paghalagang maunawan natin na ang pagdalo ay nakasulat. Kailangan sabi, wag kagaligtaan. Tapos sa verse 26 to 27, diyan tayo magtatapos. Sabi niya, may tatlong bagay po kung tinalakay kanina kung bakit dapat magpatuloy. Why? To persevere in the Lord. Bakit tayo magpapatuloy sa Panginoon sa kabila ng mga discouragement, mga tinatawag na panghihina, mga opposition, everything na mga hadlang. Ipinakita ko yung blood, yung death, yung high priest. Merong blood, merong kamatayan, at merong high priest. Yan ang kung bakit tayo magpatuloy. In verse 20 to 24, nagturo sa atin hanggang 25 yung mga dapat gawin sa pagpapatuloy. So nag-offer po siya ng mga dapat gawin sa verse 22, 23 to 24 hanggang 25. Nagturo po siya ng ating mga dapat gawin. In verse 26, sa 26 to 27, ang sabi po siya, dear friends, if we deliberately continue sinning after we have received knowledge of the truth, there is no longer any sacrifices that will cover the sin. Sa Tagalog, mga kaibigan, sabi niya, since nanatalakay na ito sa inyo, kung mayroon man ang sabi, magpatuloy pa sa kasalanan, sa kabila ng nalaman niya ng katotohanan, ang sabi niya, wala nang handog na maihahain pa para sa kanyang kasalanan. So sa kabila nito, tumalikod pa. Sabi niya, pag namatay siya, wala nang ihahain sa kanya para sa kanyang naliligtas. Tapos, ano po daw ang nakabasta pag ang tao'y sa kabila ng natutunan niya ng katotohanan tapos siya bumalik. Kaya mapalad pa tayo mga sumamuralay dati, nagbulang-bul tayo sa pananampalataya, pagkatapos buti na nakabalik tayo. Sabi mo sa natin, buti nakabalik ka. Kasi kung matibok kang hindi ka nakabalik, ito nag-aantay. Wala na kasing sacrifice na pwedeng gawin pa. Minsan lang si Kristo namatay sa krus ng Kalbaryo. Sabi po ng Bible, at ang pagkatapos nun ay babalik po siya. Ano sabi po dito sa verse 27? There is only the terrible expectation of God's judgment in the raging fire that will consume His enemies. So, ang naghihintay, tiribling. Kung mayroong matinding inaasahan, ay walang iba, kundi ang nakakapangilabot, nakakatakot, terrible, na hatol ng Diyos. Ang sabi po nito, raging fire. Grabe. Pag sinabi natin raging fire, hindi ito basta apoy lang. Ito po apoy, ang sabi dito, natutupok sa lahat ng kalaban ng Diyos. Ang sabi dito. At ang matindi dito sa apoy na to, ay hindi nawawala, ang sabi ng Bible. At ang description ng Bible sa impyerno ay apoy. Ang tao'y nasusunog, parurusahan doon. Gusto mong mamatay, pero hindi ka mamatay. Habang buhay na parurusahan. Ang sabi ng iba, siguro naman, masasanay na tayo nandun kung nandun na sa impyerno. Masasanay na lang daw. Pero magkumpare nag-usap niyan, patay na yung isa, buhay pa yung isa. Sabi niya, pare, di na siguro ako babalik sa Lord. Kasi sabi niya, pag napunta sa impyerno, sa Tagalo siguro, masasanay ka na rin sa ako. Pero wala po, ang sabi ng Bible, wala talagang pagkasanay, talagang matindi po ang, ano sabi po doon sa Lucas? Ang sabi sa Lucas, nung mayamang namatay, na nakikiusap kay Abraham, na sila sa pabalikin, upang isausaw ang kalingking ng daliri sa tubig upang ipatak sa kanyang dila at ang dahil sa sobrang init na hihirapan siya. Nagmamakaawa. Kaya totoo yung kanta ng impyerno ni, sino yung kumanta ng damo? Yung kanta, wala doong electric fan, walang
Si Ryan kaya diba? Alala ko tuloy ko kumanta rito, kung may gitara, nasa na ba yung Sister Tess, nawawala yung kumanta dito O diba, nawawala siya ngayon. O naglulunoy sa kabila, yun. Kailangan nila motivation. Kailangan nila motivation sa tatlong bagay na dapat hindi tayo panghinaan, magpatuloy tayo sapagkat ang nangako ay dapat. Ayan. So verse 19 hanggang 27, kumpletong-kumpleto sa lahat. May introduction, may mensahe, at mayroon pong pangako, at mayroon pong warning. Sino word warning? Matapos lahat yan, sabi niya, ala nang naghihintay na hain pa. Hindi na kasi muling ipakot pasinod muli sa krus at ilibing at muling mabuhay. Sa ibabalik, bilang, ano sabi dito? Sa verse 27, mayroong bang judgment na natukoy dito? Sabi niya, there is only terrible expectation of God's judgment. Ibig sabihin, hatol na ang darating. Kaya, habang buhay po tayo, maganda po ang ating pag-asa. Magpatuloy tayo kay Lord. Dahil kung tayo po ay tumalikod at mamatay na hindi nakabalik, ang naghihintay, hatol, apoy. Kung tawagin po natin ito ay lake of fire. Raging fire, impyerno. Sana po mayroon po kayo natutunan. Sana po mapagpala kayo. Dahil po dyan, maganda po yung kanta kanina. Nare-revolutionize yung heart ko. Pag ikaw ay nakabalik kay Lord at nakapaglingkod kay Lord at nakapagpatuloy ka at makapumuhay ka ng dapat, kung hindi ka kumawin kay Lord na your name is power, your name is healing, your name is life. Diba? Diba? Your name is power, your name is healing, your name is life. Yung tatlong yan, napakagandang kanta. Hawag kaya kanta yan, nag-aapoy yung heart ko. Nag-aapoy ang heart ko. At parang niya akong, alam mo yan, yung parang akong sinasaksakan ng ini-inject niya ng, ng booster. Alam mo yung booster? Kasi nyo dito ang panahon ng na panahon ng pandemic. Sino na una, nasaksakan ng unang saksak? Sino na lalagay ng booster? Booster ka ba? Wala. Natakot na. Si Marlene, kahit isa, wala yata. Ha? Kasi doon yung nagpasaksak noon, sabi ng ibang church, sa demonyo na. Kita, pagkatakot sa karayon. Di ba mga kapatid, napakalaga, may booster. Parang sinasaksakan tayo ng booster. Parang pagka, di ba yung mga manangihina, pwede niyong saksakan ng mensahe. Halika nga rito, promotivate kita. Ito, booster. Alalahanin mo yung dugo ni Lord, alam mo namatay siya si Lord. Alalahanin mo nangako siya ng tapat. Hindi mo kailangan magpatuloy sa kasalanan. Balik kay Lord. Amen po ba? Hindi mo na kailangan siyang salita ng kung ano ng mga salita. Ang kailangan lang natin ay mensahe na kailangan natin ngayon. May natutunan po tayo mga kapatid? Yes!